Ilang araw pa lang ang dumaan mga kababayan mula nang sabihin ni Vice President Sara Duterte sa kanyang press con na itong ating presidente na si President Bongbong Marcos ay walang alam sa pagkapangulo at walang plano itong si President Bongbong Marcos di umano para sa bayan. Yan ang sabi mismo ni Vice President Sara Duterte sa kanyang press con mga kababayan at tila pinatunayan ito agad ni President Bongbong Marcos mga kababayan dahil sa paghagupit ng bagyong Christine ay tsaka pa siya mismo nag-ready at napakamot ulo na lang itong ating presidente mga kababayan dahil hindi alam ang kanyang gagawin. It's really the flooding that we're going to have to deal with. So, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Naku po mga kababayan, mapapakamot ulo na lang din tayo dito. Nasaan nga ba napunta itong pinagyabang ni President Bongbong Marcos mga kababayan na flood control project na daang bilyon ang halaga para dito? Pati si Senador Joel Villanueva mga kababayan ay napatanong na rin kung nasaan napunta ang budget. Sabay nating panoorin. Sa Bicol region for 2023 or even 2024. Hindi po totoo yun kasi in 2023, sa DPWH alone, 29.4 billion ang budget. Naku po, laki! Saan napunta yun mga kababayan, no? 2024, ang budget for flood control ng DPWH ay 31.9 billion. Naku po, isipin nyo yun mga kababayan, no? 31 billion. So saan daw napunta yung budget na yun mga kababayan, no? Saan kaya mga kababayan? Saan kaya napunta yun sa bulsa? So 2023 and 2024, meron kang 61.42 billion Naku na budget for po, flood mapapakamot control ka na lang Bicol kabayan. region alone. So ito dapat tignan nating mabuti sa budget deliberation kung saan ba talaga napupunta to, may impact ba talaga itong ginagawang flood control projects and programs ng ating pamahalaan. Very concerning yung na hindi lang, I mean, all parts of the country are now affected, no? Parang makikita natin doon klarong-klaro na hindi na po uubre yung mga band-aid solutions and itong mga relief operations na laging ito na lang yung pag-iisip natin na o sige, band-aid solutions tapos o pagka nabaha, bigay tayong relief goods o dalhin sa evacuation centers. Hindi naman gusto ng mga kababayan natin nagpupunta sa evacuation centers or pumipila for relief goods. Kaya kailangan talaga, again, we reiterate yung call natin for a integrated and comprehensive master plan ng ating programa para i-address itong problema ng baha, bagyo, etc. So grabe mga kababayan, no? Saan kayo napunta ang pondo na ito mga kababayan? At eto nga mga kababayan, no? Nagsalita nga itong dating abogado ni President Bongbong Marcos mga kababayan na si Atty. Vic Rodriguez. So panoorin natin ito mga kababayan kung ano ang kanyang masasabi para dito. Ng rescue, yung mga rubber boats, yung asset ng ating Navy, yung asset ng ating Maritime Police, even the Armed Forces personnel, dapat nandiyan na yan. We cannot be reactive all the time. We have to be proactive. Ayun nga mga kababayan, no? So, tsaka pa naghanda itong si President Bongbong Marcos kung saan tapos nang tumama ang bagyo at marami nang nasalanta na ating mga kababayan dito sa bagyong Christine. At yun nga ang gobyerno natin ngayon pa lang maghahanda. Dapat bago pa dumating yan, alam mo, Maharlika, ang pagresponde sa isang kalamidad o disaster, hindi pwedeng political eh. True. Hindi natin pwedeng politikahin yan. You have to rely on science. Ang gagaling ng scientist natin eh. Ang galing nung Now, kasi mga kababayan, nauna pa kasi itong administrasyon na to natugisin ng mga Duterte bago paghandaan ang paparating na bagyo. Kaya ito siguro ang nangyari mga kababayan, no? Opinion ko lang naman ito mga kababayan. Puno ng Department of Science and Technology natin eh. All they have to do is to listen to him at sundin yung kanya mga payo at sundin yung kanilang mga recommendation. Pero kung pagagawan lang ninyo ng recommendation, wala namang nagbabasa dyan
at lalong hindi na ipapatupad, yan talaga ang mangyayari. And then kaya talaga nakakagalit, maraming Pilipinong namamatay eh. Ang dami na namang namatay. Merong nagsi-circulate na video, viral na yon, Maharlika, hindi ko alam kung nakarating sa inyo dyan sa Amerika. Doon sa Bicol, 4 yata na magkakapatid. Kung hindi man magkakapatid, 4 na kabataan, sabay-sabay nalunod, patay. Opo. Yeah. Hindi ba nakakagalit yun? Wala nang empathy sa taong bayan ang administrasyon ni Bongbong Marcos. And what? Ano sasabihin natin? Maghintay tayo ng another how many more years? So how many more deaths should we see, should we witness until he ends his term? Itong nakakagalit. Kawawa tayong mga Pilipino. Samantalang ang ginagawa lang ng kanilang gobyerno, kurakot dito, kurakot dyan. Ulitin ko, nasaan yung 500 billion flood control funds? Nasaan? Grabe mga kababayan, no? 500 billion na pondo ang nilabas para sa flood control. Pero nasaan nga ang mga kababayan? No? Mapapatanong ka na lang dahil nakaraang SONA ni President Bongbong Marcos ay pinagyabang niya ito na marami na daw ang natapos na proyekto niya sa flood control. Yung 5,500 flood control programs. Pangatlo na ito na lumubog ang napakaraming bahagi ng Pilipinas. Hindi nyo pwedeng sabihin, we're just making a political issue out of your SONA statement. No. Madaming namatay. Ang daming namatay. At kung habang ongoing, yung mga pagdaloy pa ng tubig, marami pang madidiskubring patay. Yeah. Naku po, kawawa naman. Actually, Attorney Vic, ang sentimiento ng taong bayan na unang-una nababasa natin sa mga random mga tao na nakatira doon na wala talagang rubber boats. Walang gobyerno, Maharlika. Walang gobyerno. Walang national government na maramdaman. Yes. And walang presence ng kapulisan, AFP, PNP, di ba? Supposedly, Siyempre, ganito kasi yan mga kababayan. Nung dumaan na yung bagyo, tsaka pa sila nagplano kung ano ang gagawin. And according sa isang authorized, no? According sa isang opisyal ng gobyerno, according dito sa isang opisyal na ito, ay in 2 months pa daw, no? Nag-prepare sila tapos na yung bagyo at darating yung sinasuggest niya after 2 months. So isipin niyo mga kababayan. So anong mangyayari doon sa mga kababayan nating nasalanta ng bagyo, no? Pag-aantay muna sila ng 2 months, no? So antay-antay muna sila bago sila ma-rescue siguro. Ganun yung plano ng ating gobyerno ngayon mga kababayan. sabi niyo nga po kanina, talagang yung hindi during the bagyo, yung preparedness, nasabi ko na rin yan sa mga vlog ko, wala ka talagang makitang men in uniform na sasagip o tutulong sa ating mga kababayan. Then, isa pa doon sa sinabi ni Marcos Jr., during that briefing, kumbaga, lubog na yung mga taong bayan, sabi niya, kung pwede, pakuha natin yung mga rubber boats kahit sa Mindanao. So ako bilang isang tao na nag-oobserba, nakakagalit, parang ngayon pa lang kukuha ng rubber boats kung patay na nga yung mga tao doon. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan, no? So ngayon pa sila kukuha ng rubber boats. Nasalanta na ng bagyo yung mga kababayan natin, no? So hindi nga pinaghandaan, no? Nakita naman na may paparating ng bagyo ilang buwan, ilang linggo bago dumating yung bagyo dito sa Philippine Area of Responsibility. So walang ginawa itong gobyerno natin. Pero yun nga mga kababayan, gaya ng sabi natin, no? At mas inuna pa siguro yung pagtugis sa mga Duterte kesa sa pagharap sa mga kalamidad ng ating bansa. Grabe ang ginagawa ng gobyernong ito. At saka, Attorney Vic, kung napansin niyo, balikan lang po natin yung pagigipit ng gobyernong ito sa KOJC. Ano? Di ba nagpadala sila ng libo-libo, ilang batalyon na mga 1,500 daw na kapulisan. Oo, isang tao lang po ang kanilang hinahunting doon o tina-target. Pero ito, buong Bicol region, buong now, Batangas, at I think all over the Philippines now, ang bagyo, ang pagsasalanta ng bagyo. So, anong klaseng gobyerno o anong klaseng tao itong mga ito, Attorney Vic? Ako talagang bilang Pilipino at bilang naglingkod sa gobyerno at bilang mayroong malaking bahagi kung bakit nariyan ng Bongbong Marcos administration, ako'y galit na galit.
Yeah. At considering, ayoko sana silang pag-usapan, subalit dapat natin silang singilin, lahat sila. Yun nga. Itong chairman ng appropriations ng House of Representatives, yung itong mababang kapulungan, yung Saldico, nasaan yung pondo? Yung bilyong pisong flood control funds. Taga Bicol ka, ano nangyari sa Bicol? Hindi gusto ng mga tao yung limos ninyo na 5 kilong bigas, may konting delata, bibigyan mo ng instant noodle. May babalik mo ba yung buhay na namatay sa pamamagitan ng instant noodle ninyo? Totoo. Ang kinakailangan ng tao yung totoong serbisyo. Ang kinakailangan namin maramdaman yung pera ng sambayan ng Pilipino. Patabain ninyo, huwag yung bulsa ninyo, kundi yung serbisyong nararamdaman sana at mararamdaman ng mga Pilipino. Blood, ang daming dugo ang nasa inyong kamay. Ang daming buhay ang namatay dahil sa korupsyon ninyo. And I'm speaking now to the Filipino people. Magalit na ho tayo. Singilin natin itong gobyernong ito. Let's demand for transparency. Let's Grabe demand talaga. for accountability. Tatandaan nyo, hindi lang pera na wala. Ito buhay na po ang kinitil dahil sa korupsyon. Kailangan tayong umaksyon, kailangan tayong kumilos, kailangan na ho kayong magsalita. Yes, Attorney Vic. And for sure, sa nangyaring ito, marami na namang mga kababayan natin, marami na nga pong walang trabaho, at ngayon marami na naman mawawalan ng trabaho dahil nga dyan sa nadadanasan nilang kalamidad. So yun nga mga kababayan, no? So anong masasabi mo dito sa aksyon ni President Bongbong Marcos, mga kababayan, ngayong humagupit ang Bagyong Christine sa ating mga kababayan? Comment your reaction, mga kababayan, sa comment section at makita-kita tayo sa next video natin.